Good morning po, mga ka-YouTube dyan. Kung kayo po nagbabalak na bumili ng welding generator, ito po isi-share ko sa inyo. Itong aking nabili, tingnan po natin kung gaano siya ka-reliable. Susubukan ko po siya kung ano ang performance niya. Ito po ay nabili ko sa online. Brand new po yan. Yan po ang tatak niya. Yan po. Bali, papaliwanag ko lang po sa inyo yung konting specs niya. Ito po yung AC outlet niya. Ito naman po yung adjustment niya ng current, ng amperahe niya. Bali, dalawang setting lang. Simulan natin to. Ayan po. Isang sa mataas 2.5 to 3.2 mm welding rod po. Dito naman po sa kabila 1.6 to 2.0 mm. Yan po yung size ng welding rod na gagamitin. Yan, ito naman po yung kanilang, ito naman po yung holder para sa holder ng welding rod. Ito naman po yung ground para sa ito po yung pong clamp ng ground. Ayan po yan, ito po yun. Bali, yan po yung negative. Ito naman po yung positive. Tingnan po natin kung anong performance niya. Kung sulit ba. Kasi kailangan ko po nito dahil meron akong gagawin na trabaho sa isang lugar na wala pang supply ng kuryente, kaya bumili ako nito. Ngayon sige po, samahan niyo po ako na testingin natin ito, itong PK160A. Sige po. Bali, ito nga pala po, ito po yung mga welding rod na gagamitin ko. Ito po. Hindi siya masyadong kita. Pero ito pong isang to, ito po. Ito po. 60-13 po yan na 3.2. Ito naman pong isa 70-18 po yan, 2.5. Ito naman pong isa Nihon Weld na 60-13, 2.5. Tapos ito pong isa, ito po yung gawang Pilipinas na welding rod, 60-13 din po yan, 2.5 electro weld. Tetestingin ko po lahat sila. Tingnan po natin ang performance nitong CPK160 kung gaano siya kalakas tumunaw. Sige po. Set up ko yung buto. Sige nga po pala. Bago ko makalimutan, sama ko na rin po sa testing ito. Tetestingin ko po na isaksak itong chainsaw dito sa welding generator na to. Pagkatapos ko po mag-welding, tetestingin ko po itong chainsaw na to.
Papaliwanag ko lang po sa inyo muna bago ko po ituloy ang pag-welding nitong 3.2 na 6013. Ano nga pala po ito? Whipstar. Ito po. Ito pong unang ito. Ito po. Yan pong unang yan. Ito po. Yan po yung 7018. Hanggang dito po sa may guhit. Ano po. Sumunod po niyan. Ito naman pong welding rod na gawang Pilipinas. Ito pong electro weld. Maganda po siya, wala masyadong usok. Ito po, ito. Ito po, mula dyan sa guhit na yan hanggang dito, yan po yung electro weld. Tapos ito naman pong dulo, yan po yung neon weld. Sa madali sabi po, yung tatlo na po yan, puro isang size lang po na welding rod ang ginamit ko. Ano po, maganda po ang tunaw ng generator na to. Welding generator na to, maganda po ang tunaw, maganda ang performance niya. Ewan ko lang po kung gaano ang kahaba ang i-servisyo niya. Ngayon, testingin ko naman po ito, itong 3.2, kung kakayanin niya. Ito po. Dito po sa lugar na to, ito pong welding rod na to ang gagamitin ko. 3.2 6013 din. Sige po.
Ito po ang kinalabasan. Ayan po. I steel brush natin. Ayan po. Bali, kung mapapansin po ninyo, yung unang attempt ko po, dito sa may banda dito, diyan, sa may banda diyan, iniligay ko muna siya sa 2.5 to 3.2 na amperahe. Pero parang napakalakas po. Siguro dahil sa kapal nitong bakal, siguro dahil sa nipis. Sa ano niya, sa thickness nitong plate na to. Kasi syempre may epekto rin po yun, ano, sa amperahe niya. So inilagay ko siya sa mababang amperahe lang, doon sa 1.6 to 2.0. Pero ang ginamit kong welding rod 3.2. Ayan po ang kinalabasan, no? Mas maayos siya. Maayos din naman. Ano po? So, sa madaling sabi, okay po itong si PK 160. Maganda po ito. Ngayon, testing naman po natin itong chainsaw. Ano po? Sige po.
So, ayun po ang kalabasan ng ating pagtitesting. All in all, maayos naman po ang performance niya. Sana tumagal ito po. Sa lahat po ng viewers, sana po kung meron kayong comment, mag-comment po kayo. Baka po meron din akong pagkakamali sa mga ginawa ko. Sana po paki-comment nyo na lang. Maraming salamat po sa inyo. Sana po suportahan nyo itong aking munting channel. Ito po yung ang pangalan po nitong channel na to, Andy Senior Channel po. Maraming salamat po. God bless po.